minsan pa po. Minsan pa po. Sumigaw ba? Hindi mo nakasarag yung boss ko. Minsan pa pong palakpakan natin ng Lord na ayan, naranasan na po natin ang pagpapala na mula sa ating Panginoon. At dadako po tayo sa ating tithes and offering. It is another way of worshiping our God through giving. Amen po ba? So, ayan. Grabe yung kaba. Ayan po. So, I never imagined na one day ay makakatayo ulit dito for this matter. Ayan po. So, lagi po nating napapakinggan ang verse, Malaki chapter 3, verse 10. Bigyan ko po kayo ng konting, pwedeng paki-flash na lang po para andyan pa rin yan. So, just a backstory po. Gusto kong i-share yung isang testimony kung saan dito po ay napatunayan kung paano katapat po ang Panginoon once na tayo rin po ay naging matapat sa Kanya. October 2020, kaya niyo yung June? October 2020 po nawalan ako ng work. And then, July 2021, nagkaroon po ako ng work. Pandemic po ito, just imagine. And then, December 2021, nawalan po ulit ako ng work. So from January 2022, ayan, ay wala pong trabaho. So, alam naman po natin, may mga basic needs po tayo dito, amen. Ang food, shelter, syempre, hindi naman po libre ang ating tinitirhan. Kailangan po natin kumain. And for naalala ko po na during those times, alam niyo po kung ano yung pinakamabibigat na pinapanalangin ko sa Lord. Na Lord, syempre wala tayong panggastos dito. Pangalawa, Lord, wala po akong marimit. Kaya nga tayo nag-abroad po para makatulong. Third, Lord, merong mga kapatiran din na kailangan ng tulong, wala akong maitulong. Di ba po mabigat din yun yung, alam mo may mga kapatiran, tapos di ka makatulong. And then, isa pa po, every time may tithes and offering, sabi ko, Lord, wala akong mabigay. Napakabigat po. Pero God is so good, kasi alam niyo po ba, from 2022 hanggang, ako po yung nagkatrabaho ng May 2023. May 2023. So, ang nakita ko po doon kung paano po kumilos ang Lord. Mayroong kapatiran po na doon po ako sa kanila nakatira. And then, nag-provide po ang Lord ng part-time job. Yung kumpanya po, yung pinapasukan ko po na yung nakapatiran din ng mga may-ari. And then, meron pong isang kapatiran na sabi niya, Junit, alam mo ba, tuwing sasahod ako, pinapaalala niya ka sa akin. So, every month, binibigyan niya po ako ng allowance. And then, meron pa po, na uma-attend din po sa atin, sabi niya, na binibigyan niya ako ng pagkain everyday. Imagine niyo po yun na everyday, nagbibigay siya ng lunch, pangkain ng lunch, and then magdi-dinner. Ano pa pong ginawa ng Lord? Yun po yung time na nagkakaroon ng COVID. Naalala niyo po yun? Pero ang Panginoon, grabe po siya kasi yung time na po na yun, hindi po, sipon lang yung nagkaroon ako. Eh meron po akong asthma. So parang nakakatakot talaga during those times. And then, isa pa po ay, meron mga kapatiran na, aside from all of that, naalala ko sinabi ni Kuya Dennis po kanina, no? Yung magkaroon ka ng mga kaibigan na masasabihan mo. Salamat po, nag-provide ang Lord na kung saan nag-i-encourage sila, nag-add po ng strength to carry on during those times, and they are praying. So on May 2023, nagkaroon po ako ng work. Yung trabaho na yon na in-applyan ko pa from 2020, imagine. Tapos noong 2023 na siya, nakalimutan mo na yan. Tapos tumawag na lang. No? Sabi niya, sis, nagkaroon ka pa ba ng work? Grabe! Sis, inaantay ko talaga yan. Yung gano'n nung 2020, hindi mo na siya in-applyan. Pero ang perfect time ng Lord, May 2023 ka magkakatrabaho. And you know, yung pong trabaho na yon,
na mga promotion po na-promote yung manager, na-promote yung admin, naging PA ng manager, yung ganun. So, I believe na pinwesto po ng Lord yung kanyang mga anak dun sa posisyon na kung saan mas mapapabuti po tayo. Amen. And naalala ko po, June 2023. Ayan, syempre kung may mag-aabot sa atin, no? Parang inisip natin, okay lang ba sa Lord, magbigay ako ng 10 dirhams? Diba? Kung may magbibigay sa'yo ng 100 lang, bakit di mo ibigay ng 10 dirhams? During those times, talagang binubuksan ko po and I'm praying, Lord, ibalik mo ulit na makapagbigay ako sa'yo. Kaya I'm just encouraging everyone, no matter how small or how big our income, our gross income, ang Lord po hindi tumitingin dun eh. Tinitingnan niya yung obedience po natin. And hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa panahon na walang-wala po talaga tayo, ang Diyos po gagamit ng mga tao para tayo ay pagpalain. Sharon, no matter, libre kita ng lunch, libre kita ng dinner, magugulat na lang po eh. So, kita nyo naman sa katawa ko, hindi naman ako mukhang napabayaan, ano po. So, and even last NOP, I was, papunta pa lang po dito, sabi ko, ay magte-testify ako. Bakit? Kasi umabot ako ng 1 year. Di ba po, nakapag 1 year na ako dun sa work. Yung mga tao dun takang-taka. Sa taon pa lang ba? Parang 10 taon ka na dito. Parang sabi nilang gano'n. So salamat sa Panginoon na pinaabot po tayo ng 1 taon. Salamat sa mga trabaho po natin. Amen. Let us be thankful that God is using it. Kasi through that, nagpo-flow ang blessing ng Lord. Amen. Magpasalamat po tayo sa mga nakakasama natin sa bahay. Pagpapala po sila. Dahil dito, sila po yung nagiging pamilya natin. Amen. And let us be thankful sa mga kapatid po natin kasama ngayon. Nagiging kapatiran po natin dito sa church. Dahil sila po ang pamilya natin sa Panginoon. Amen po ba? So, ang haba ko na. Pero, kita naman po natin yan. And on verse 11, I just want to give an extra. Ayan, sa verse 11 po sabi dyan, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it ripe, says the Lord Almighty. Ang Diyos po ang patuloy na magpoprotekta even sa kung ano mang meron po tayo. No? Ang health, ang family, amen, hindi lang po sa financial aspect. Amen po ba? So I pray na about isa po, naging karagdagan na encouragement po sa atin itong aking i-share sa umaga pong ito. So tayong lahat po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. We bless your name, Lord God.